Diego, si Zander po ito. Kamusta na po kayo, sir? Okay lang, Sander, good morning at sa libo-libong nakikinig sa atin. Opo, ang dami na hong tao sa Quezon City, particularly po sa EDSA. Kamusta po ang ginawa po ninyong mga paghahanda para po sa EDSA 40? Kaya ang lahat ng asset ng Quezon City local government binigay natin dyan sa dalawang rally na yan. Although wala sa territorial jurisdiction, wala sa security jurisdiction namin tong sa operational jurisdiction ng EDSA. Nasa territory namin. Kaya tinutulungan pa rin namin. Nakafocus kami ngayon sa PPM. Sila kasi yung nabigyan natin ng permit at sinisiguro namin na magiging tahimik. Coordinate kami sa QCPD para na sa ganun yung security, public order and safety ang ma-maintain natin. Opo. Anong grupo po particularly yung humingi po sa inyo ng permit para po dun sa People Power Monument? At meron ho bang mga nagkilos protesta na hindi nyo po binigyan ng permit within Quezon City? Actually, wala naman. Lahat naman ng humingi ng permit sa atin dito sa Quezon City, Sander, sa PPM binigyan. Ngayon, 5 yung nag-apply sa atin, tingin ko parang sensible naman na mag-usap-usap sila. Tapos single stage para sa People Power Monument dahil 5 nga sila eh. Ang problema, 3 lang nagkasundo, yung trillion peso march ni Kiko D. Oo, tsaka yung Tindig Pilipinas, at tsaka yung mga clergy, magkakasama sila. Yung grupo ngayon ng bayan at tsaka KBKK, kilusang laban sa Korupsyon. kurakot, at korupsyon, nagpunta sa EDSA. Hindi na namin kasama sa sa yung operational jurisdiction, binigay sa Eastern Police District yon. So, hindi namin tinanggihan at ang aming advice, doon sila kumuha ng permit doon sa Mandaluyong City. Siya ang nasa territorial jurisdiction naman nun. Opo, kasi para Ortigas side na po yata yun, sir, di ba po? Yes. Opo. Tama. Ano ho ang mga assistance po na ibinibigay po ng Quezon City DPOS para po naman doon sa mga nagkikilos protesta po within Quezon City? Ganito, kasi pag humingi ng permit sa amin, syempre may responsibilidad ang Quezon City local government yan. Especially yung public order and safety. Kasi ang ginawa namin sa People Power Monument, meron kaming nasa 1,000 na tao galing QCLGU. Tapos meron tayong mga ambulansya, meron tayong portalet, meron din tayong dineploy na mga emergency medical technicians. Kasi nga siyempre humingi ng permit sa atin yan. Siyempre meron tayong responsibilidad para riyan. Pero sa EDSA naman, kahit wala namang hiningi sa aming permit at hindi kami ang merong sakop, binigyan rin natin ng ambulansya at saka may mga tao rin kami, mga security forces na nakadeploy doon. And I'm sure ang mga LGU run ng mga ospital handa rin po sakaling meron, wag naman po sana, na meron po emergency cases na isusugod po sa kanila. Sander, yun ang una nga namin ginawa, yung coordination sa mga malalapit na ospital para sa mga emergency nga. Sakaling may mass casualty scenario natin, halimbawa, kailangan ma-address natin. Opo, General San Diego, si Mayor Joy Belmonte ho ba ay makikiisa sa mga pagkilos ngayon? Meron ho ba siyang speech o kung anuman? Would you know po? Dito sa EDSA, sa People Power Monument, kasi guest speaker siya rin sa replaying ceremony. Nag-beg off dahil merong kailangan puntahan. Pero mamayang hapon, hindi ko lang masiguro, pero traditionally sumasama si Mayor doon, nagpapakita rin sa rally. Especially yung trillion peso march natin. Opo, gaano po kahalaga para po sa lokal na pamahalaan ng Quezon City yung ganitong mga pagkilos po? Malaking bagay sa QCLG yan. Nagpapatunay na kami, rumirespeto sa mga provision ng BP 880, yung Public Assembly Act. At pinangangalagaan namin yung kalayaan, freedom of expression. Kaya kami nagbibigay ng permit kung tama yung mga panuntunan at tama yung lugar at tapos sang-ayon sila sa aming sinasabi na pwede at bawal gawin. Opo. And with that, Sir Elmo, maraming salamat po. Actually, ang LGU po ng Quezon City, pati po yung sinusuportahan nyo rin po iba pang mga pagtitipon, yung mga Pride March, yung halimbawa po yung mga film, ano ba ito? Yung mga parang events po ninyo about sa film. Cinema. Cinema. Dito sa QC. Opo. Maraming salamat po sa inyo, sir. Mag-iingat po kayo.
Thank you, Sander. Mabuhay. Nakausap po natin si former Chief Superintendent o retired,